Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng Bulkang Mayon at iba pang updates hinggil dito kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes sir, magandang tanghali din po sa inyo. Sir, ano po ang pinakahuling update natin ng FIVOX sa naging aktibidad ng Mayon Volcano nitong Sabado? At ano na po ang kasalukuyang kondisyon ng bulkan sa ngayon? Okay, so nung Sabado, nagkaroon ng sustained collapse-generated pyroclastic density events mula 4:28 hanggang 8:40 p.m. So more than 4 hours. Ang PDC ay umabot ng 5 kilometers mula sa summit but still within the 6-kilometer permanent danger zone. May ash plume din na umabot ng 3,000 meters above mean sea level. And yung ash ay naiulat hanggang 15 to 18 kilometers mula sa summit, kabilang na ang ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. So sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano. Meron pa rin lava flow, rock falls at paminsan-minsang collapse-generated PDC. So in fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 400 rock falls at 4 na pyroclastic density current. So, at present, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Director Bacolcol, pakipaliwanag naman po sa ating pong mga kababayan, ano ang ibig sabihin ng naitalang pyroclastic density currents at gaano ito kapanganib para sa mga komunidad na nasa paligid po ng Bulkang Mayon? Okay, so yung pyroclastic density current o PDC o yung tawag na uson sa ating mga kababayan sa Bicol, ito ay mabilis na daloy ng mainit na gas, abo at volcanic fragments pababa sa bulkan. So PDCs can be generated in several ways. Una, maaari itong magmula sa collapse ng lava dome o di kaya pag-collapse ng lava flow, pwede rin itong ma-generate mula sa explosive eruptions at mula sa pag-collapse ng eruption column. So nung Sabado, wala pang explosive eruption, wala ring collapse ng eruption column kasi wala namang explosive eruption. So, ang nangyari nung Sabado, yung PDCs natin were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng bulkan. So, isa ito sa pinaka mapanganib na volcanic hazards dahil napakainit, napakabilis at mapaminsala and it can incinerate everything on its path. Kaya noong 1993, nagkaroon po ng casualty. 1993 eruption, 77 people died as a result of these PDCs. Okay. Director, sa atin pong sa may lugar po, sa may Ginubatan, we understand na normal na nga po ito o nakasanayan na nila itong ashfall. Pero pakipaliwanag po, ano po kaya yung mga factor kung bakit naging matindi yung ashfall this time? Ito po nangyari last Saturday, kung bakit ganito na lang po kakapal yung abo na kanila naranasan. Meron po bang contribution dito yung hangin? Yes, may contribution yung hangin. At the same time, malaking factor yung volume na nag-collapse. So, pag kaakibat ng pag-collapse ng ating lava flows would be yung pag-generate ng mga abo. And again, malaki yung volume. In fact, umabot sa 5 kilometers from from the summit. And yun yung isa sa mga factors kung bakit makapal yung abo. At the same time, of course, yung direksyon ng hangin. Yeah. Director, follow-up lang po on that. May connection po ba sa temperatura o init ng panahon itong pyroclastic density currents? Wala pong connection ito sa weather systems natin. Naging unstable lang talaga yung mga bato natin, yung lava flows natin kasi ongoing pa rin naman yung paglabas ng lava flow sa summit ng bulkan. So nasa summit ng bulkan, meron pa rin tayong effusive eruption and ongoing pa rin yung paglabas ng lava flow and naiipon sila sa taas, sa dalisdis ng bulkan and through time, naging unstable kaya bumagsak. So yung pagbagsak nito has nothing to do with the weather system. Pero Director, sa ngayon po nananatili ang Mayon Volcano sa alert level 3. Ano-ano po yung mga indikasyon na inyong binabantayan para wag naman po sana itaas ang alert level nito? Okay, so binabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa ating sulfur dioxide emission,
pagkakaroon ng inflation o pagbabago ng dalisdis ng bulkan, at mas malawak o mas malalayo pang PDC. So kapag sabay-sabay at sustained ang mga parameters na nabanggit ko, maaari itong nagpapahiwatig ng mas mapanganipan na activity. And if this happens, then we may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. Director, may impormasyon na po ba kung hanggang anong bayan ang inabot po nung abo na inilabas nga po nitong Mayon volcano? Okay, so base sa reports, nakaranas ng ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Meron din sa Daraga. May heavy to moderate ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig. Observed ashfall sa Ginubatan at trace ashfall naman sa Ligao City. Okay. Director, sa ngayon po ang ginagawa ng mga LGU para maiwasan nga itong paglala, lalo ng sitwasyon dahil dito sa ashfall, ano pong rekomendasyon ng PHIVOLCS para hindi pa kumalat itong abo dahil ang nangyayari pagkatapos na i-flashing dahil sa init ng panahon natutuyo, nagiging alikabok ulit? Ano kaya magandang gawin dito? Siguro dalhin nila sa isang lugar na pwede nilang itambak. Ang tambakan din ng mga bato para hindi kapag uminit at mahangin, hindi na lilipa rin. Well, Director, may nakikita po ba kayong indikasyon na maaring tumagal pa itong aktibidad ng Mayon sa mga susunod na linggo o buwan? And ano po ang nakikita or anong projection dito ng PHIVOLCS? Okay, so yung nakikita natin na event sa activity sa Mayon volcano, it's basically the same as what we saw during the 2023 eruption ng Mayon volcano. Effusive eruption then, similar to what we are observing now. And this one lasted for several months. It took 6 months bago natin naibaba. That was June 8. We raised it to alert level 3, and then December 8 of 2023, we lowered it to alert level 2. So 6 months yan. So sa nakikita natin, ganito rin tatagal yung current activity ng Mayon volcano. So right now, nasa pang 118 days na tayo, a little more than 3 months. And we expect this to last for several more weeks. Unless na magkaroon ng explosive eruption and mapabilis yung activity ng vulkan. Okay, Director, mensahe at paalala nyo na lang po sa mga apektadong lugar ng Mayon, eruption o itong ashfall para po manatiling ligtas sa panahong ito. Okay, so manatili tayong kalmado pero alerto. Again, nasa alert level 3 pa ng Mayon at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at pyroclastic density current. So paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone, mag-ingat sa ashfall, at sumunod sa official advisories. Para naman sa ating mga kasama sa LGUs, ipagpatuloy ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailangan nating i-evacuate yung mga tao living beyond the 6 km per minute danger zone kapag itataas natin yung alert level. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po.